Magandang araw sa inyo mga katobo 'no. Maraming nagtatanong sa akin kung bakit daw ako nawala sa pagiging tubero ko. So ngayon mga katobo 'no, ito na po yung aking trabaho ngayon. Nagkasakit yung nanay ko, na-stroke, diabetic, hindi na siya makalakad, ultimo sa pag-uupo, pagpapakain, kailangan ko pang buhatin siya. 'Pag pinapaliguan ko kailangan kong buhatin dahil wala nga siyang wheelchair. Tapos ang sabi sa'kin ng doktor, 'wag ko daw bubuhatin para hindi daw malamog yung katawan. So ang ginagawa ko ay nilalagyan ko siya ng diaper araw at saka gabi. So ito yung routine ko araw-araw, nagpapakain, nagpapaligo, pinapalakad ko yung nanay ko, exercise niya. Kaya nawala tayo sa sa trabaho. Kumbaga, sinacrifice ko na yung trabaho ko. Ang akin lang, humaba pa yung buhay ng nanay ko. Hindi ko siya mapabayaan. Gawa nga ng ako na lang yung walang asawa. Kaya ako yung pinatuka ng mga kapatid ko. So ngayon, wala tayong income. As in wala talaga, parang umaasa lang ako sa bigay sa akin ng mga kapatid ko. Ang importante maalagaan ko si nanay, yun naman talaga yung mahalaga. Sa sitwasyon ko, siguro hindi lang naman ako yung nakakaranas ng ganito. Medyo mahirap siyempre, napakahirap gawa nga ng wala kang trabaho, wala kang kinikita araw-araw. Ultimo pangailangan mo, kailangan mo pang iasa sa mga taong tutulong sa'yo, lalo na yung mga kapatid mo. Kaya tinitiis ko, sabi ko okay lang mawalan ako ng trabaho, ang importante maalagaan ko lang si nanay, maasikaso ko lang, maibigay ko lang yung dapat kailangan niya, lalong-lalo na yung pag-aalaga. Kasi mahalin natin yung magulang natin, no? Dahil sila naman yung nagpalaki sa atin. Kung wala sila, wala tayo. Ang problema ko pa, hindi kami magkasundo-sundo ng mga kapatid ko. Lalo na pagdating sa pag-aalaga dito sa nanay namin. Talagang kumbaga inasa na nila yung pag-aalaga ko kay nanay. So yun, kaya wala akong magawa, kaya medyo stress nandoon na. Yung basta marami kang iniisip, yung trabaho mo, yung pangailangan mo araw-araw. Hindi naman ako nila binibigyan, hindi naman ako nanghihingi sa kanila. Ang sabi ko sa kanila, kahit hindi na ako bigyan, basta si nanay, huwag nyo lang pababayaan kung anong kailangan niya. Lalong-lalo na sa mga gamot, ulam, pagkain, vitamins, mga prutas, basta lahat-lahat sinabi ko sa kanila yon. Pero minsan nag-aabot naman sila sa akin, hindi naman ganun kalaki, hindi naman ako nanghihingi ng malaking pera sa kanila. Ang akin lang, gumaling lang yung nanay ko para makabalik ako sa pagtatrabaho. Napakahirap sa totoo lang mag-alaga ng ganitong sakit ganitong sitwasyon ni nanay. Sobrang hirap. Ngayon ko lang nakapagtanto na hindi pala madali mag-alaga ng matanda. Ang sabi ko nga, mas maganda na lang mag-alaga ng bata kaysa matanda. So wala tayong magagawa kasi mahal na mahal ko yung nanay ko. Hindi naman ako nagreklamo sa pag-aalaga sa kanya, ultimo pagpapaligo, pagpapaihi, pagpapadumi, akin lahat. So ayun lang, maraming salamat sa inyo.